Talagang yung mga kababayan natin interesado talagang palaguin ang kanilang pera. Ito nga, Susan, sinasabi ni Paul, no, isang Twitter follower natin, iwasang gumamit ng credit card kung hindi importante ang bibiling bagay. Tama ba to para makadagdag din sa pagpapalago ng inyong pera? Definitely, kasi ang credit card, hindi naman masama, pero credit card is the most emotionless way of spending money. Hindi mo mararamdaman na dumadaan sa palad mo, di ba? Oo, pero makita mo yung billing. Oo, pag nakikita mo yung billing, doon ka na masya-shock, di ba? Ano ka lang no? Tawag doon, swipe ka lang ng swipe, di ba? At saka wag ka rin papasok kung hindi mo siguro kailangan ng pera. Huwag kang pumasok doon sa mga uutang ka na malaki yung tawag doon, yung interest. Yeah, Susan, yun nga. At saka, si Maris, no? May isang in-interview ko rin, na sinabi sa akin na hindi ko makalimutan, you will never miss what you don't experience. Okay. Hindi mo mamimiss ang hindi mo naranasan. Correct. Kaya kung hindi mo pa kaya, wag mong tikman. Kasi pag natikman mo na, paulit-ulit na lang eh. Kaya nga pumapasok sa utang mga tao. Oo. Ano yung safe na paglagyan ng pera? Ayan, yung mutual funds o stock market? Well, kung medyo kulang tayo sa experience, mas maganda na mag-mutual funds ka. Kasi kumbaga merong eksperto na hahawak ng pera mo at siya mag-i-invest. Diba? Para sa'yo. So, ano yung pagkakatiwala mo sa ibang tao? Oo, ipagkakatiwala mo doon sa institusyon naman. Hindi naman sa individual na tao, sa institusyon. Oo, hindi sa tao. Sabihin natin yung mga tatlong malalaking bangko natin. O, malabo naman sigurong itatakbo nila yung So, pwedeng sa kanila ka pupunta. Kung medyo mas malakas naman loob mo, yan pwede kang dumirekta rin sa stock market. Kasi ngayon, marami ng options para sa isang tao pumasok sa ganyan. Pero yun nga, maganda ngayon, kahit maliit lang, 5,000, pwede ka nang pumasok actually sa stock exchange. Mas advisable talaga yung mga mutual funds kaysa sa mga time deposit? Again, ang time deposit kasi, ang lakas niyan alam mo kung ano matatanggap mo at kailan. Diba? 30 days, 60 days. Yes. Mutual fund, hindi mo pa rin alam kung kikita ka at may posibilidad pa rin na malulugi tayo. Oo nga. Oo, parang may nangyari din ganyan. Yung kumita na, tapos biglang nawala pa. Dahil, at saka kunyari, yung sa mutual fund, ang pinaka-best talaga sa mga taong gustong pumasok, kailangan buo ang iyong loob na kailangan ilagak mo yung pera minimum mga 3 taon hanggang 5 taon. Kasi doon mo makikita talaga yung tinatawag na law of average. Kasi may mga taon na talagang mababa po yung interest at may mga taon talagang mataas. Or may mga taon talagang nalulugi. So kunyari, ikaw ay nagmamadali, tapos ilalagak mo doon. Kung kailangan mo, ipupull out mo, tama-tama, lugi ka talaga. At saka pangalawa, kailangan, bago ka mag-invest, tanungin mo yung tinatawag na past performance. Tanungin mo, kung sa mag-i-invest ka, pakita nga ng papel nyo ng nakaraang 3 taon o 5 taon, ano yung performance. Doon mo makikita ng average. So pag may nag-alok na masyadong mataas, at hindi mo kilala, doon ka magdududa. O baka hindi lalago yung pera mo, matutunaw. Ang isang dyan pag may nagagarantiya, yun yung delikado sasabihin, garantisado 3-4% a month, yung mga ganon. Kasi isipin natin sa bangko, 1 taon yun, tapos biglang dito, 1 buwan lang. Ano bang legal na interest rate? May ganon ba? Wala naman talagang limit Kaya nga medyo nakakaano yan. Pero ang basihan mo na lang, kung ang bangko magbibigay ng 4% sa 1 taon, tapos sila, alam nila talaga yung ginagawa nila. Tapos may magsasabi na, eto, igagarantis ako na 4%, 1 buwan lang. Tapos iisipin mo, saan mo naman niya ilalagay din yan? Pero eto, Raya, siguro kayo na rin yung magbigay ng kayo mga eksperto dyan Yung pagka ang isang bangko, masyadong mataas yung ino-offer na interest, medyo din kayo dyan, mag-ingat din kayo. Ano ba yung mga senyales na dapat magduda ka na kapag hindi talaga medyo tagilid yung pera mo? Tignan natin yung laki ng bangko mismo. Kaya nga kung talagang gusto natin yung safe yung pera natin, doon na tayo sa talagang mga malalaki. Oo, yung malalaking commercial bank. Yan, may history na talaga. Makikita mo kung gaano katagal na sila sa negosyo. At makikita mo na yung mga rates nila, doon din naman nagiging basehan ng mga iba din So pag yung mga tatlo, nasa 2, 3, o pag bibigyan ka ng 5, medyo mag-iisip ka din. Teka, bakit parang ang laki naman dito sa kabila? Maganda rin ba mag-invest sa mga treasury notes na tinatawag? Sabi, parang pag sa mga government bonds, di ba? Hindi malulugi gobyerno Kasi laging may pera at may pera ang gobyerno. Tama ba yun? Yeah, in theory, gano'n. Kasi yung gobyerno naman, pwede lang yung mag-print ng pera Pero siyempre, yung halaga ng pera yun ang bumababa. Alam mo, may tip ako kay Susan Alam ko maraming pera tong katabi ko Ay, naku naman. Hindi. Sabi daw ganyan, pag sinabi maraming pera, i-claim. Ang dami kong pera diba? talaga. Tanggapin mo. Hindi, Susan, ito yun Kailangan,
yung lalo na sa mga tao, di ba, sinasabi nyo kanina sa bangko, meron tayong pwede nating iwasan. Like, for example, si Susan may 20 million, di ba? So, ang gagawin mo, Susan, ganito, hindi mo ilalagay sa isang bangko yan. Ikakalat Kasi ko. ang PDIC, meron tinatawag na 500,000 insurance. 500,000. So, let's say, isang major risk taker ka. Maraming Meron bangko may yun, isang 20 rural million bank. ko. Rural bank, nagbibigay na medyo mataas ng interest. Ang i-invest mo, ang diskarte doon, i-invest mo not more than 500,000. Doon Let's say, sa rural yes. bank. Kasi covered ka ng PDIC. So, Para may kung magsara man siya, may makukuha ko pa. makukuha mo yung buo. So, scattered mo. Oo, at ang in-invest mo doon, hindi lalagpas doon sa 500,000 Yes. na limit ng Oo, PDIC. oo. Oo, so pag Diba? sinabi may 10% ka, sige, go! Oh, Susan, gawin mo na yun, di ba? So, gano'ng karaming bangko bang dapat mong Marami-rami yung sinabi ni Chinky na may Pag-investan. 20 million ako. Hati-hatiin ko yan, 250 lang. So, tama yung gano'n, Aya. Oo. Pwede, yun nga, yung sinabi na natin sa simula, yung don't put all your eggs in one basket. So, wag isang bangko, wag din isang produkto lang. Hindi dapat lahat ng pera nasa mutual funds o nasa stocks o nasa Yung insurance. iba, yung mga Dapat cooperative. ikakalat. Mga cooperative, kung tumutubo ang mga cooperative ninyo, okay din yun. Yeah, mataas, no, mataas. kasi in-house na yan. Alam mo naman, at saka yung mga miyembro na umuutang, binibigyan ka ng 7 to 8% per annum, pero ang pautang naman nila 3% per month, 36. So makikita mo agad may pinagkukunan. So, safe yung mga ganong mga investment Siyempre nga, scheme. lalo na kung doon ka nagtatrabaho di ba? Pero pag ang sinabi, ang pagbalik sa inyo ng pera ninyong i-invest, doble o triple, magduda ka na. Oo. Dahil baka yan ay scam. O eto, nag-text si Angelico, sa real estate daw. Pwede ba? Maganda rin doon mag-invest. Kung may pera ka. Yun naman ang sa real estate. Kailangan talaga dyan, malaking pera ang Malaki ipapasok mo kahit sabi mag-aahente ka, syempre, mag-ano ka din ng oras, mag-file ka na kung ano-ano, mahirap din siyang gawin. Pero kung may kapital ka para pumasok dyan, maraming kumikita dyan ngayon. Saka parang So, hindi maganda ito magandang paraan ng pagpapalago ng pera, Maris, kaysa doon sa business. Unless gustong-gusto Pero mo kailangan mag-business. i-qualify mo rin kung ba't ka mag-i-invest sa real estate. Kasi kung bibilin mo yan, tapos personal use, hindi yan tinatawag na investment. Ang ibig sabihin kasi ng investment something that is purchased with an intent to resell or profit. Binili mo na gusto mo ibenta. Kung titiran mo siya, hindi siya investment. Kasi hindi, tawag doon? ang tawag lang doon ay asset or tinatawag natin expense. Di ba? Pero in the long run, halimbawa, titirahan mo lang siya ng 5 years, tapos after 5 years, pwede mo Bebenta na mo siyang na. iparenta o ipagbili. Ang question ko naman, saan ka titira? Ay, saan naipon mo ng bagong sweldo? Di ba? Kung meron kang ano? pagtitirahan, pwede eh. Kung Sa wala, carpet. di ba? Hindi, ang dami, pinag-uusapan natin yung paano palalagoin yung pera. Paano kung ang liit-liit lang talaga ng pera mo, tapos wala ka ng paraan para mag-mutual fund pa, ganyan. Ako Huli na lang. para sa akin business pa rin. Business So pa sa rin. business, like for example, you can easily earn 20 to 30% per transaction sa pera mo. Kunyari nakalimang transaction ka, you're gonna earn 100 to 150%. For me, business pa rin. Okay, maraming salamat si Aya okay. Laraya. at saka si Chinkitan. Ito po, kung kailangan yung magpalago ng pera, sila po ang pwede nyo hinga ng advice.